Sa dami po ng mga nagsulputang mga Chinese cars ngayon, ay hindi po talaga pwedeng walang may intriga. At kahit pa maraming mga haters itong mga Chinese cars, ay marami pa ring mga Pilipinong bumibili niyan. Kaya from time to time ay meron pong mga nagtatanong sa akin sa comment section natin. Kung ako daw po ba ay bibili ng Chinese car, ano ang bibilin ko? So halimbawa ba guys na ibabalik ko sa inyo yung tanong na yan, ano naman ang isasagot nyo sa akin? Alam ko po na mayroon sa inyo outright ang sasabihin agad ay wala or hindi kayo bibili ng Chinese car. Lalo na yung mga madalas nagsasabi, nagpo-post or nagko-comment ng no to Chinese products. Pero alam nyo guys, ito po kasi sa channel natin ay patas lang, hindi po tayo nagdi-discriminate. Ang usapan po natin ay basta puro tungkol sa sasakyan. So no matter kung saan bansa pa yan ginawa, basta nakita ko po na mayroong interesado, malamang na pagkwentuhan natin yan. Kaya sasagutin ko po yung hypothetical question na yan. Pero disclaimer muna guys ha, ito po ay hindi paid advertisement. Wala pong nagbayad sa akin na kahit anong Chinese company para gawin ito. Ito po ay opinion ko lang. So, hypothetically speaking, kung ako po ay bibili ng isang Chinese car, ay dalawang Chinese car company ang pwede kong pagpilian. Yan po ay ang Chery at saka GAC. So, bakit naman po itong dalawang car company na ito? Uunahin ko na po yung GAC. Alam nyo kasi guys, ang una ko pong hahanapin sa isang Chinese car company ay syempre yung matatag na, yung matagal-tagal na sa business. So ito po kasing GAC, although 2018 lang sila nung maitatag dito sa Pilipinas, sa China po ay matagal na silang nagmamanufacture ng sasakyan since 1957 pa. At currently kasama po sila sa top 10 largest car companies sa China. At dahil nga po sila ay malaking car company sa China, pumartner sa kanila ngayon yung ibang mga Japanese car brands like Toyota, Honda at saka Mitsubishi. Alam nyo kasi guys, doon sa China, para makapasok ang foreign brand doon, kailangan pumartner sila sa local brand doon. So kahit na maraming mga Chinese car companies dyan sa China, pinili ng Toyota, ng Honda at saka ng Mitsubishi na pumartner dito sa GAC kasi alam nila na capable itong GAC na sumunod dun sa mga specifications na i-require nitong mga batikang Japanese car companies. Ngayon lang pong taon na 2025 ay 770,000 units ng mga Toyota ang ginawa ng GAC. 1.2 million na mga sasakyang Honda naman ang ginawa ng GAC. At yan po ay puro sa China ibinebenta. Kapartner din po ng GAC ang Hino. Every year, around 5,000 na mga Hino trucks and buses ang ginagawa nila na hindi lang sa China binebenta, ine-export pa sa ibang bansa including dito sa Pilipinas. Diba guys, alam naman natin ang mga Chinese, magagaling yan sa kopyahan. Yung nga pong mga produkto or mga brands na hindi naman nila kapartner ay nakokopya nila. Eh di how much more kung kapartner pa nila yung brand na kokopyahin nila. Kaya naniniwala po ako na yung matagal nilang partnership ng Toyota, ng Honda at saka ng Mitsubishi ay maraming natutunan at maraming nakopya itong GAC pagdating sa pagmamanufacture ng sasakyan. And then guys, di ba pagka usapang Chinese car, parating na isisingit dyan yung issue tungkol sa mga pyesa. Pagdating po kasi dito sa GAC, yung mga pyesa nila ay para ka na rin bumili ng Japanese car. Ang mga ECU nila at iba pang electronic components ay sinusupply po sa kanila ng Bosch at ng Continental. Ang air conditioning unit na ginagamit sa bawat GAC na sasakyan ay mula naman po sa Denso. Sa mga hindi po nakakaalam, Denso din po ang supplier ng Toyota at saka ng Honda. Ang gulong na ginagamit ng mga GAC na binebenta dito sa atin kung hindi Michelin, Continental. Pero meron din po silang mga unit na Cylon ang nakalagay. Depende po kasi kung anong unit ang mabibili nyo. Ang mga transmission naman po na nakasalpak sa bawat GAC sasakyan ay galing naman po sa Aisin. Itong Aisin ang largest transmission company. At ito pong Aisin ay kasama sa Toyota Group of Companies. Kaya naturally, yung mga transmission na nakikita nyo sa Toyota, puro Aisin po yan. Yan din po ang ginagamit na transmission ng Isuzu. Kaya guys, sa tingin ko, yung mga pyesa ng GAC ay hindi na kayo dehado. And then, ang isa pang plus factor dito sa GAC ay marami na po silang dealerships sa buong Pilipinas. Nasa ngayon po ay umaabot na sa 32 at madadagdagan pa.
Alam nyo guys, nung umpisa, exclusive na ang nagdi-distribute ng mga GAC dito sa Pilipinas ay ang Legado Motors na pag-aari ni Chavit Singson. Pero nung December 2022 ay nakisawsaw na rin po ang Astara sa pagdi-distribute ng GAC dito sa Pilipinas. Sa mga hindi po nakakaalam, yung Astara, sila rin po yung nagdi-distribute dito sa atin ng JAC, JMC at Peugeot. Kaya lang guys, mukhang hindi pinalad itong Astara kasi hanggang January 2026 na lang po sila magdi-distribute dito ng mga sasakyan na binanggit ko, including na po ang GAC. Well, anyway guys, pagdating naman po dun sa design, ay believe din po ako dito sa GAC. Kasi very modern na yung mga style na ipinapakita nila dun sa mga units nila. Nung una nga po ako makakita ng GS3 M-Zoom, ay napalingon ako kasi napaka-sporty nung itsura niya. And then, naka 1.5 liter turbocharged engine ito. Tapos, ang transmission ay 7-speed dual clutch. Nagahalaga naman po yan na 1,089,900 pesos yung starting price. Tapos yung high-end version naman nito ay umaabot hanggang 1,289,900 pesos. Na kung ikukumpara po natin sa Mitsubishi X-Force ay nagahalaga naman ito ng 1.3 million pesos. Hindi pa nakaturbo ang makina tapos ang transmission ay CVT. 1.4 million naman ang starting price ng Honda HR-V. Hindi rin po ito nakaturbo, tsaka ang transmission ay CVT lang din. Pero syempre, mas mahal talaga pag Japanese brand kasi mga subok na matitibay yan. Kaya lang guys, sa panahon kasi ngayon, marami ng mga Pinoy na ang pinipili ay yung mas mura, tapos yung mas maraming features. Pero guys, although marami kayong narinig sa akin ngayon na magagandang traits nitong GAC, uulitin ko lang po, hindi to paid advertisement at hindi ko po sinasabing bumili kayo ng GAC or ng any Chinese car. Yung mga sinabi ko po sa inyo ngayon ay opinion ko lang po yan. At kung ako man po ay mayroong 1.3 million ngayon, hindi po ako basta-basta bibili ng GAC. Siyempre guys, pag-iisipan ko muna po yan ng mga 10 beses or mahigit pa. Kasi at the end of the day, ito ay isa pa rin pong Chinese car. Yung po mga sinabi ko sa inyo ngayon ay hypothetical na sagot para doon sa hypothetical question na itinanong sa akin ng isang viewer. And then guys, ang isa pa pong Chinese car company na sinasabi ko sa inyong pwede kong ikonsidera kung ako'y bibili ng Chinese car ay itong Chery. At kung bakit ay sa next episode na po natin yan pagkukwentuhan. So kung meron po kayong mga gustong idagdag dito sa mga sinabi ko, doon po sa mga nakabili na ng GAC, bigyan nyo po kami ng feedback kung okay ba or sulit ba yung mga nabili nyo. Tapos huwag nyo pong kakalimutang mag-like and mag-share. Uli, ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!